Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Kasi madiling talaga. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:03 sa aga. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali na, tuloy ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalultura. Tukib, 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 Western Visayas. Tukib, 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 Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukib! Dali na, tukibon pa ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na, tukibon ta. Maayong aga Luzon, Visayas, kag Mindanao. Live nyo kaming mabatian sa 585 kHz sa lisoan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Tukibon, dali na. Adlaw kita sa Huwebes, August 27, 2026. Welcome sa panibago naman nga episode sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Kultura. Tukib, 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 Western. Ako ang inyo katukib, Hope Torichante, kag subong nga adlaw, no? As usual, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Tukibon ta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang
Malipayon kita mga kaabyanan bangod in a while makaupod naton ang nag-rank 6 lang naman. Sa bag-o lang no nga ginhiwat nga pasinawan ang Medical Technologist Licensure Examination. Kung sa diin ang aton nga dinapit ang nag-rank 6 gikan sa University of San Agustin. Makaupod naton live via Zoom si Sir Iris Carn Magallanes. Baloon nato no kung ano bala ang nangin reaksyon ni Sir Iris no upon knowing nga siya ang nagpang-anom nga lugar sa Medical Technologist Licensure Examination. So ano bala ang mga tips no nga pwede ma-share ni Sir Iris, and syempre ano bala ang mga ginagyan niya samtang naga-review para sa board examination. So excited na kita mga kaabyanan nga kilalahon pa no ang aton nga top notcher isa sa mga napulo no top 10 nga mga nagpanguna sa licensure examination para sa medical technologist. Ang mamugar sa rehiyon, libuton tahiba. So kung may mga pamangkot ka mo mga kaabyanan, pwede nyo nga i-comment sa aton nga comment section kay i-try nato no nga ipamangkot sa aton nga bisita. So karon no para nga masabtan man ni Sir Iris ang inyo nga mga pamangkot. So, tutukan na mga kaabyanan, but before that, i-check anay natin ang mga update gikan sa DOST Pag-asa kag DOST FIVOX. Sang panahon, ibaluan ta, kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian. Stay safe, stay ready mga kaabyanan. Tutukan nato ng mga update gikan sa Department of Science and Technology. So, sa bahin sa DOST FIVOX para sa Bulkang Kanlaon. Sandig sa ginpagwa nga bulletin sang ahensya, may isa ka volcanic earthquake nga nabalhag sa makaligad nga 24 oras sa Bulkang Kanlaon. Samtang ang asupre o ng sulfur dioxide flux sang Bulkang Kanlaon naglabot sa 2,059 tons no kag nabalag ina kahapon nga adlaw August 26, 2026. Sa gihapon, nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. Gani sa aton nga mga kauturan, ang aton nga andam, no? Especially sa mga pumuluyo sa tiilan sa Bulkang Kanlaon, no? Nga hindi gid magsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sang Bulkang Kanlaon. Kag syempre ang aton nga panugyan man no nga i-ready ninyo ang inyong go bag nga may sulod nga face mask para pananglit no nga magbugas ang abo ang Bulkang Kanlaon. May itabon kamo no sa inyong ilong kag baba bilang proteksyon. Kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian. Sa piyak nga bay mga kaabyanan, i-check man nato ang lakat sang panahon. Pinaagi sa aton nga DOST Pag-asa. Lakat sang panahon. I-check naton kung bala may ara sang weather disturbance sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pamatian na. Kay kung na-notice nyo mga kaabyanan, nagbubo ang mabaskog nga ulan sa syudad sang Iloilo sang aga, no? So i-check naton kung bala epekto ini sang habaga to kung localized thunderstorm o kung ano pa nga weather disturbance. So i-check naton, no? I-contact naton with DOST Pag-asa. Ibaluan ta, kanlaong bantayan, alerto kita. So yari na mga kaabyanan sa aton nga piyak nga linya nga aton nga DOST Pag-asa. Hi Ma'am Yunor Silvestre, maayong aga sa imo. Hi, hello, maayong aga man. Muna ang aton latest weather update para sa subong adlaw sang Webes, August 27, 2026.
So as of 8 a.m. gabi ng aga, ang ginamonitor natin nga low pressure area, nga yara sa sulod ng ating Philippine Area of Responsibility, ay gina-estimate natin base sa mga available data nga ang iya lokasyon ay yara sa may 910 km east of extreme northern Luzon. May medium chance niya nga mag-develop into a tropical depression na kon bagyo within the next 24 hours. Kag sa karon ay wala pa man ni direkta nga epekto sa aton sa diri sa Western Visayas. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Luzon kag western section of Visayas. So bangod sa nga sistema diri sa Western Visayas ay mag-eksperyensya sa mga lumo na kalangitan nga may mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalat kag panaguob tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tubtob makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sang makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na agbutla kag ning alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 6:02 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga salamat. Ma'am Leonor, no, ihingagawon ko lang ang na-mention nimo nga low pressure area. Do ano ka dako ang chance nga mangin isa ini ka bagyo? Sa karon ma'am ay may medium chance ning magahimo nga bagyo ma'am. Pananglit nga mangin na bagyo, Ma'am Leonor, no? Anong aton nga ipapangalan diri? Once magbagyo siya ay hatagan natin siya sa local name nga si Bagyong Pilandok ma'am. Bagyong Pilandok. With that, Ma'am Leonor, madamo gid nga salamat, maayong aga sa imo. Welcome ma'am kag maayong aga man sa iyo sa liwat. Lakat sang panahon, hibaluan ta, kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Nabatian mga kaabyanan si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo nagatag sa aton sang pinaka-latest sa lakat sang panahon kag na mention no nga may ara sang low pressure area sa at nga ginabantayan no ang DOST Pag-asa kag may ara ini sang medium chance no nga mangin isa ka bagyo kag pananglit nga mangin bagyo mga kaabyanan pagatawgon ini nga bagyo nga Pilandok. So that's it mga kaabyanan para sa aton nga DOST Fivox kag DOST Pag-asa. Philippine Standard Time 10:13 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan aton na nga istoryahan ang journey ni Sir Iris Carn Magallanes. Sino bala ang una niya nga ginsugidan nga nag-rank 6 siya no sa Medical Technologist Licensure Examination. Kag ano ba labuot silingon kung para kay Sir Iris no nga nalabot niya ang rank 6 sa nasambit nga pasinawan kag kung kay sino niya gina-dedicate no ang ini nga kadalagan. Imagine sa bilog nga Pilipinas mga kaabyanan nakasulod ikaw no sa listahan sa mga top notchers do ano ka dako nga bugal ini no hindi lang sa nag-top notcher but also sa pamilya kag sa bulutuan. In fact, ang University of San Agustin no naghiwat sang press conference kahapon nga adlaw no bangod sa sini nga kadalagan kung sa diin 3 ka Agustinians no ang nakasulod sa listahan sa mga top notchers and lakip na dira no ang top 1 gid sa nasambit nga pasinawan. So congratulations sa mga new Agustinians nga mga medical technologists. Ang mangugar sa rehiyon, libuton ta, hibaluon ta, kasaysayan kag kultura. Bantayan mga kaabyanan sa aton ng pagbalik makaupod na naton live via Zoom si Sir Iris Carn Magallanes ang nag-rank 6 sa Medical Technologist Licensure Examination. Bantayan sa pagbalik sang Tukib. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito.
make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players, and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 10:18 sa aga. And as promised mga kaabyanan, sa siningabahin sang programa Tukib, ato na nga kilalahon ang nag-rank 6 sa Medical Technologist Licensure Examination. Hindi lang siya basta-basta passer no sa board exam, but gintap man niya ang iya nga board exam. I believe ready na ang aton nga bisita. Nag-ara na siya sa aton nga Zoom, no? So let's welcome mga kaabyanan si Sir Iris Carn Magallanes, ang rank 6 sa Medical Technologist Licensure Examination 2026. Hi Sir Iris, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi sir, good morning. Good morning. Good morning, Radyo Pilipinas Iloilo. May audible po. Yes, very audible no si Sir Iris. Thank you very much. Gina-adjust lang naton no si Sir Iris aton nga template no. But Sir Iris, thank you very much no sa imong pag-upod no, pag say yes diri sa amon nga programa Tukib. Kag para man nga kilalahon ka no, especially ang imong nga journey para sa sining board exam no, ang Medical Technologist Licensure Examination. Sir Iris, sino ang anong una nga nagsulod sa imo nga mind upon knowing no nga nag-top 6 ikaw sa MedTech Licensure Examination? Una-una, syempre, sadya gid kay muna ang actually ang pagpasaya sang board mo lang man akong ginahulat tani. Kay sang naggo ang result, ano na siya mo do mga manog alauna na sang aga ato.
kay gahulat na lang man ko sang result tupod ko manapon mga upod nga nagkululuha boards. Ti kay do kisagan na gintaka na kami hulat balati do nagubay na lang kami sang ano-ano. Akon pa to actually ang upod ang naghambal sa akon nga ng result. Tapos ang gikaban niya ko, dingin ko pa niya ko nga, Iris, congrats. Sir Iris, no, excuse lang gid, no, for a while. Ipasudlon lang naton ang speech, no, ni President Ferdinand R. Marcos Jr. May ara lang siya sang presidential event subong adlaw, no, August 27, 2026. Mga kaabyanan, si President Ferdinand R. Marcos Jr. In shaping the future generations of Filipino professionals. Its history stands as proof that talent is universal and potential is found everywhere. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed: karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and greatness. These ideals remind us that knowledge and wisdom must ultimately lead to the progress of our people. The promise of a tertiary education and training still does not reach every Filipino household equally. And thus we remain committed to the full and effective implementation of the universal access to quality tertiary education. We continue to expand higher education opportunities and government financial assistance. We are ensuring that more students from disadvantaged and vulnerable sectors receive support through free college education and technical vocation education and training programs. But access must mean more than entering a university. It must mean providing our students, regardless of circumstance, the support needed to complete their education and to realize the promise that a college degree can bring. We are doing this by expanding free higher education, which now benefits 2.62 million students, while continuing scholarship and financial assistance programs such as the Tertiary Education Subsidy and the Tulong Dunong program. We have also launched the Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program for outstanding senior high school graduates pursuing priority degree programs. At the same time, we continue to strengthen technical vocational education and training as an equally important pathway to employment and livelihood. Through CHED and TESDA, we are working to ensure that young Filipinos can pursue the path best suited to their skills and aspirations, whether through a college degree or a technical vocational training. Every Filipino who completes higher education or training represents far more than a diploma or a certificate earned. This achievement gives someone a fairer chance to succeed, brings a family closer to a better future, equips a worker with the knowledge and skills for greater opportunities. Ito ang tunay na bunga ng edukasyon, mas abot kamay, dekalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan. So, to our graduates, may your learning be guided by wisdom, your success measured by the lives that you uplift, and your achievements dedicated to the progress of our nation. Wherever life takes you, remain true to the ideals of this university. Use what you have learned to help build a stronger, more prosperous, and more compassionate Philippines. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang PLM, mabuhay ang bagong Pilipinas. And Attorney Edward Serapio. Na batian mga kaabyanan si President Ferdinand R. Marcos Jr. kung sa diin, no, ginpangunahan sang presidente ang 58 commencement exercises sa plenary hall, no, sa PICC Pasay City. Inisang pamantasan ng lungsod ng Maynila. So ini ang aktibidad, no, sang presidente. Ang mga solusyon sa problema
problema pinaagi sa siyensya kag teknolohiya. Subong nga adlaw August 27. So again ginapangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang 58 commencement exercises sang pamantasan ng lungsod ng Maynila sa plenary hall sang PICC Pasay City. Kung sa diin ang ilang tema, mga makabagong pantas, taglay ang karunungan tungo sa kadakilaan at kaunlaran. Anyway, mga kabiyanan, kaina, nasugudan naton ang interview with Sir Iris Carn Magallanes, ang nag-rank 6 sa MedTech Licensure Examination. Siya, mga kabiyanan, ang produkto sang University of San Agustin. Ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya kag teknolohiya. Tulibot, Nalina, tukibot ang Western Visayas. So, i-reconnect naton mga kabiyanan ng aton nga linya with Sir Iris, para sa pagpadayon sang aton nga interview. So, kaina, before kita mautod, ang aton nga pamangkot kay Sir Iris, ano bala ang nagsulod sa iyang mind upon knowing nag-rank 6 siya sa Medical Technologist Licensure Examination. Very recent ni mga kabiyanan August 2026. So, hopefully, Western Visayas, ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya kag So, yari na mga kabiyanan, let's welcome again, Sir Iris Carn Magallanes. Hi, sir. Maayong aga. Welcome again, sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sir, balikan naton ang aton nautod nga interview, Ano bala ang nagsulod sa imong utok or sa mind, sang nabalaan nimo nga ikaw ang rank 6 sa Medical Technologist Licensure Examination? Hello, Liwat again. Yes. Muto na Liwat, ang sadyagid kay tapos to gina-announce ng nagtawag pa ko sa parents ko. Kay sumuhay ko sa Lilo pero taga Roas City gid ko ya. So muna nagtawag pa ko sa ila. Nagtawag pa ko sa other friends ko man. Amo na nag-celebrate kami. Tapos ang nakita ko man nga may duha pagid ko nga upod from San Aga nag-top. Ang top 1 kagang top 10. Mas sadya pagid ko. Kag nakita man na top performing school man ang San Agustin, top 9. So, amo do sadya siya kay overall victory man namon tanan. Pero sir, na-expect mo ba nga makasulod ikaw sa top 10 sang Medical Technologist Licensure Examination? Or do na panagupnupan mo ba nga do feeling ko do makasulod ang akon pangalan sa list of top notchers? Kung tuoron lang gid, ang hopeful ako. Pero kung tuoron lang gid, kay that time, nag-eskwela ako subong sang medisina sa West Visayas State University. Wow. And mga 1 month na siguro. So, kumbaga, doon nag-contradict ang ako nga time sang pag-review, mag-prepare sang board exam, pag-eskwela man sa medicine. So, sa amo na nga oras, siguro since nga daw kontrahan na yung duha ka schedule ko, do hambal ko na lang, bisan mapasa ko na lang gid ni. Like, sang nakagando man ko nga makag-top, pero sang nagsulod na ko eskwela, amo na since do ka budlay nag-i-balance, hambal ko bisan mapasa ko lang gid ni. Amo na nga pagkakita ko man sang result, kag nakakasulod ko gyapon sa top, amo nga sadya na gid ko kay nakayanan ko gyapon. Do medyo na-shock pa ba si Sir Iris ang nagwa ang resulta?
Oo, ma'am, na-shock gyapon. Kagasta sa buong daw di mo gyud ga di pa na nga real. Pero mo na. Mhm. So, for sure, no, sa pila ka adlaw, since nga ginpagwa ang resulta sa nga PRC, no, for sure, ara pagyapon sa Cloud9 si Sir Iris, no, kaya syempre, imagine, bilog nga Pilipinas, tapos nag-rank 6 ka, no, sa nasambit nga pasanawan, do kadako gid ini nga dungog ya, no. But sir, let's talk about, no, sang imong journey, no, sa imong nga review. Was there a time nga do naisip mo, no, may ara bala sang particular moment sa imong nga review nga do medyo na doubt mo ang self mo nga probably hindi ni para sa akon, or probably do hindi ko na kaya ang review, no, may ara bala sang moment nga ina, Sir Iris? Oo, ma'am, may argid moment sang muna. Especially sang mga do 2 to 1 week before gid sang pagkuha boards. Kay daan sang mga chimpo nga ato ga-pile up na nga kon man nga ulubraon sa medicine school ko. Mhm. Tapos amo na gina-balance ko na lang gid kag pero amo na ang part man sa akon kay kung napatihan ko man nga ang preparations namon, hindi man lang ako persang tanan sa pagkuha sang boards, hindi lang man nagsugod sa review center lang. Mhm. Kundi may go to dutod ko, ma'am, or wala man? Ang may ano, no, may moment kay ina, sir, no, but subong okay na ang imong connection, no, mabatian ka namon sang klaro. Sige, ma'am. Sorry. Amo na, may chimpo gid nga gidoubt nako. Pero amo na, ang preparations man nga halin pa niya sang first year, kumbaga, ang mga gintudlo man sa amo, mga teachers halin sang first year hasta fourth year, hasta mag-graduate pa kami, Mhm. ang ila suporta. Amo na muna man ang amon nga ginapangitaan sang strength kag foundation para mapatig yapon kami nga kaya namon ipasahon kag kaya man namon matap. Mhm. Kag amo na ara man ang akong mga akong parents, si mama ag si papa nga always ga-support sa akon bisan malayo ko. Mhm. Ang akon nga girlfriend, ang akon mga friends, amo na sila akong support system nga always ga-reassure sa akon nga kaya gid ni. Mhm. Sir, paano mo gin-structure ang imong review, no? Do ano kalawig ang imong study para sa ano, no, sa imong review sa medical technologist licensure examination? Nagsugod ako nga review nga school sang April. Mhm. So, April to August na siya. Amo na. So, Tapos, pero, ano, ma'am? mga ano lang, sir, mga 4 months lang ikaw nag-review for the board exam. Ma'am, kung sa review center, 4 months siya. Mhm. Dayon na start ko medicine sang July. So, 1 month before. So paano mo sir, no, gin-structure ang imong review para nga mabalanse nimo ang start man sang imong med school, and at the same time ang imong review for the board examination? Anong mga points nga ginpang-ubra nimo, no, para nga mabalanse mo sang maayo ang imong review? Kay do balaan man nga masugod na gid man ang klase sa July, ang ginobra ko na lang gid is nagtuon gid ko as much as possible sang tiyempo pa nga wala pa sang nag-start ang school year. So, amo na from April to July try ko gid nga ma-finish ko ang akon mga studies, especially ma-finish ko ang mother notes nga na or ang mga ang lista man sa akon pag-review. Kag for the last month na lang, siguro kung pag-start sang med school is more nanggid siya sa pag-refine, no? Para
check liwat kung may na-miss out ako nga pointers. Kag siguro pag test na lang siguro gamit sa mga mock exam, sa mga flashcards, sa mga question and answers. Amo na kay kabudlay naman siya basahon liwatanan. So mangita na lang gid pagi para at least do ma-warm up kung mo gyapon ang imo mga natun-an kag ma-review mo liwat ato mga key points nga kinahanglan mo gid matun-an. Sir, kung i-assess nato no do ka overwhelming sang imo nga schedule knowing nga ti nag-med school ikaw while at the same time naga-review for the board exam no. So paano nimo anong ginaobra nimo once nga do na feel mo nga do burnout ka na or you feel overwhelmed, anong imo nga ginaobra sir no para nga perhaps mapadayon nimo ang imo nga review no while at the same time naga-study sa med school? Ang sa ako naman ginaubra ko gid is and mo naman ang tips ang mga upod ko is pahuway gid yap. Kay kumbaga okay lang man nga matuon ka nga matuon ubra. Pero kung kapoy man nimo lawas, paano mo pa na pasulod tanan nimo ang ginatunan. So amo na nga mapaway ka man gid Japon. Kay muna do part man na sang reset, part man na sang conditioning para hindi ka ma-overwhelm. Kay budlay mga daan kung ma-burnt out ka. I think kung burnt out ka na, medyo long term na siya nga effect. Kag mas hindi ka hindi mo na motivate self mo sa future. So amo na nga ginahalungan ko man nga hindi ko ma-overwhelm to take things one step at a time. Yun na lang. Yes. Do ka importante gid ang pauses and rest no Sir Iris, and in fact you're not the only top notcher nga nagambal sina no, but ang usually mga top notchers nga na interview namon gina-remind gid ang mga examinees no nga magpahuway sang maayo no. So kung feeling nila mabugat na ang ila nga ginabasa or ang ila gina-review, kinahanglan na nga mag-rest no. Kay kumbaga may hangganan no ang aton nga lawas. So basi sukton man kita. So a reminder no from a top notcher sa kaangay ni Sir Iris. So siguro Sir Iris no, para sa imo ano ang biggest lesson no nga imo nga nakuha no sa entire review process nimo? Oh, ma'am. Sir Iris, mayong aga. Anong tanong ko, ma'am? Nababatian mo ba kami, sir? Ma'am. Yes. Medyo choppy lang ko sa end ko. Sir Iris, no, sa anong imo makabig nga biggest lesson no sa entire review process? Siguro ang biggest lesson gid nakon is learn to trust ang gintunan mo halin sang pag-umpisa mo sa medtech nga school. So magang mambal ko lang kay ang licensure exam usually ginatest gyapon ang pinaka basics lang gid. Siguro may mga mabudlay guro nga questions. Pero ang mambal ko is back to the basics gid yapon. So kung anong gintunan from first year to fourth year, pati na gid ang internship, ang mga practical skills nga nakuha mo, amo na sila ang magiging foundation mo kag ang imo man Japon magiging basihan sa pagsabat mo sang imo nga exams. So ang mambal ko lang gid is na-learn ko man nga to study yapon efficiently and study smart. Hindi mo pag-ikram siguro na lang ang mga tulunan, kundi at least space out mo man, nga matuon ka dayon pahuway ka man gamay to balance man na school life balance lang para at least hindi ka lang puros akad siguro or hindi ka lang puros tuon. Kundi
maano mo man, ma ano man, ma-continue man gyapon ang imong life outside. So muna balance lang gid kay once matapos man ang board exam, at least siguro muna ang imong gyapon balikan isa mga tawo nga gasuporta sa imo. So muna lang. Sir, curious lang ako, no? Nga abala medical technology ang napili nimo, no? Ano bala ini dream mo gid ini nga kurso or influence, no, by family or may kakilala ikaw nga ara sa medical field nga nag-influence sa imo, no? Nga kwaon ang ini nga kurso, Sir Iris. Damo man factors actually. Siguro una-una, though partly ang muna man ang hambal nila nga manami kuno pang pre-med ang medical technology. Tapos may cousin man ako kag mga family relatives nga nagkuha medtech. Kag tapos may mga upod man ko nga amo na nanghambal nila medtech kuno kwaon. So mostly do ano siya suggestion or kumbaga the invitation man from others. So muna nagkuha ako medtech kag siguro abi ko mostly ang initial ko nga panumduman is mostly ano gid siya do oriented gid siya sa mga techniques na siya bala. Kag mostly kay that time siguro pagid kay introverted man ako. So hambal man nilang medtech ara man lang nasa sulod sang laboratory. So hindi bala exposed unlike kunyari sa nursing or sa pharma. Sir, Pero amo na sang nagkuha na ko medtech na ko man nga there's more to it. Hindi. Sir, I wonder lang, no, kung dream mo mangin isa ka doktor now that you are naga-school na, no, sa med school. Yes, ma'am. Actually muna ang original ko man gid nga goal ang magsulod sa medicine. Pero that doesn't undermine the fact nga ang pagkuha ko medical technology is really one of the best thing in my life. Kay even though wala ako nag-practice gid sang medical technology, it is still one of the more or the most prestigious nga profession since damo ang ga-realize sa medtech ano mga diagnosis sa mga sakit, sa pag-check up kung okay pa mo health, 'di ba? Kung magpa-laboratory kita, mga blood glucose, ang mga lipid profile, ang mga CBC, amo na gabase ang ato mga doktor kung paano ka i-treat sa patient. So amo na kadamo na sa aton mga medtech. Pero damo man Japon gandom maging muna kay tungod sa amo na nga vocation para makabulig man sa tawo. Whether maging medtech si sir or ma-practice siya sang iyang lisensya as a medical technologist or mangin isa ka doktor, ang end goal sa gihapon, no, isang magtatap sa aton nga mga nagakinahanglan nga mga pumuluyo, no, especially ang mga ginamasakit, no. So kumbaga ang iyang goal is mag-amuma sa aton nga mga pasyente. So siguro Sir Iris, no, kung ikaw kung balikan mo ang imo mga nangin journey, kay sino mo gina-dedicate, no, ang imo nga kadalagan, Sir Iris? So gina-dedicate ko ini una-una gid kay mama kag papa sa parents ko. Kay sila gid ang ako nga backbone, ako nga lifeline. Sila gid nag-support sa akon all throughout
grateful gid ko sila kay wala ko nila gin pressure ni isa. Ara lang gid sila to support me kung ano ang gusto ko kag kung ano i-pursue ko nga career. So gapasalamat salamat gid ko sa ila kag para gid ni sa ilang akon nga victory. Amo man sa akon mga friends sa akon miga, sa akon girlfriend nga always there man ga support sa akon sa mga highs and lows ko. Wala na gid ko ginbayaan. Kang akon mga friends nga always ga-cheer sa akon sa akon mga success. Kabala ni dila kung how much it means to me ang ila pagsuporta sa akon. Kag sa tanan man nga mga tao nga silently or bisan sa gihipos lang pero muna naga-suporta sa akon na thank you gid ko sa ila kag ang ining victory ko is para gini sa inyo. Sir, ano lang no, ang imo ba nga partner medtech din? Ang akon nga partner is hindi, nurse siya, ma'am. Oh, wow. So, kumbaga, may mga related interest, no? Sir, aside sa ranking, no, yung pag-rank 60 mo sa Medical Technologist Licensure Examination, ano pa yung makabig nimo nga most proud ka sa imo kaugalingon? Siguro, most proud ko aside sa muni sa pag-top 6 ko is ano lang nga siguro nakayanan ko gyapon hasta subong. Like siguro ako naman siya nga victory kay magahalin pa sang pagsugod subong nga year wala gid ko pahuway gid kay amo na sunod-sunod nag-review dayon nagsulod pa gid medicine pagsubong gapadayon gyapon sa klase. Thankfully wala lang ko subong klase pero victory ko ni kay kumbaga nakayanan ko nalampasan ko ning hurdle sa life. Kag kumbaga in this process nag-improve man ako may nadamo ko na discover nga sang ligat hindi ko kaya abal ko hindi ko kaya ni i-balance tanan pero over time nakayanan ko man naka-develop man ko some other skills. Kag kumbaga mas damo man ako nakilala pag nga mga tawo kag amo naman na sila nga tawo ang subong mga gasuporta man sa akon. So amo na ang do hindi man siya specific gid nga thing nga kumbaga one specific thing lang kundi overall gid nga estado ko subong amo na ang do grateful gid ko. Kag sir, kung may advice ka no sa mga magakuha sang examination perhaps next year no, anong imo nga mahatag nga advice sa ila no? Ano ba lang dapat i-prioritize ang aton nga mga estudyante? Long study hours bala o kon effective nga studying no? Anong imo nga mga mahambal sa ila, Sir Iris? So ang mahambal ko una gid every one of us may own gid man nga study habits no may own gid nga study method so hindi ko gid ma-suggest kung anong akon is mag-work sa ila pero ang mahambal ko lang gid is amo na still learn to love your education learn to love learning siguro kay siguro amo na ang passion nga ara sa imo amo man na magadala gid sa imo further kumaga mahambal tagid man makapoy bi no sang especially mga third years kag fourth years bala ko gina kung gaano gina sila kakapoy sa ila ginatun-an kag ila gina practice pero amo na ang always rely on your support system gid nga imong mga friends nimo imong family amo na kay kung kapoy ka na ala na sila para i-lift ka nila so amo na gid ang isa ka importante man nga factor and also sa siguro ma-suggest ko lang sa study method is one step at a time siguro hindi nyo man pag isahon ka tuon kung hindi na gid kaya ti pawayan lang
Dayon siguro amo na pamatigid sa klase kay dira ka man ga start tuon gid mo sa klase na. So at least kung nakapamati ka is mas gamay na lang imo nga tun-an after. Mhm. Sir, prior sa examination, may mga nagapati ka man na sa mga disparates, no? Or mga practices bala nga ginahimo sa mga nagakuha sang exam para kuno abi kumbaga naga-add sang chances no nga makapasar no. Ang iba nagapatahal sang pencil or ano. Ikaw sir, sunod ka man sa sina nga mga practices. Ano imo yagin ubra no prior sa pagkuha nimo sang examination? Actually, personally, ma'am, wala man gid ko ga dwell gid sa mga muna nga practices. Pero there's no harm in doing it naman, di ba? Yes. So, ako man mismo, nag-try man ako patahal. Kaysa, dito sa West, may mga seniors man ko to nga sana nag-tech man, kag nag-top notcher sila. So, patahal man ko kay why not, di ba? May blessing nila. Yes. Tapos, pero siguro, ang importante siguro nga daw, nga practice ko gyapon is amo na magpa-blessing gid sa pare or magpa-blessing kay Lord. Yes. Mga kaya mag-attend sa mga mass. Pag siguro mga last few weeks, di ba, usually bless gid ang pare. May holy water. Yes. So muna ang prayer, siguro muna ginang ginadwell ko guro yung practice. Prayers to God and then sa mga saints. Muna, ako, kagakon mga upod kadto na sa St. Clement's sa La Paz. Kaya ginamon nga favorite spot mag-pray. Wow. Kag magsindi kandila. Wow. So kumbaga mga practices coupled by faith no ang aton nga pagsalig no sa Ginoo and pagsalig man sa aton kaugalingon nga makaya nato no. Perhaps yung mga practices nga ini nagahatag confidence sa aton no Sir Iris sa pagkuha naton sang examination. Sir, may ara ka ba sang mensahe sa imo younger self no? Perhaps sa first year student or first year medtech student nga si Sir Iris. Ano ina, sir? Ako namba lang kay Iris from 4 years ago or 4 years younger siguro is makita mo man kung ano ang magiging fruits ng imo labor. Wow. So padayuna na ang imo nga medtech. Kay bisan that time, bisan sa imo time da subong balang ko nakulbahan ka. Kay pandemic pa ta mo. Hindi ka sure kung ano ang magiging future bas kung aya pagid man buhay pagid man tatanan kay pandemic pa to. Pero amo na padayuna lang imo no bra. Damo ka gid ni ma-meet nga friends, damo ka ma-interact nga iban, ma-meet mo mga very good nga mga professors mo da sa eskwelahan. Kag amo na salig lang gid sa kay Lord. Salig ka man kay mama kag papa kag sa imo mga friends kay maabot mo gid na ang handle mo. Wow, no, what a heartfelt message though nabatsyagan ko no ang mensahe ni Sir Iris sa iya nga younger self. Sir, siguro last na lang no ang paano ka ginbuligan, gin-assist, gin-mentor sang imo mga professors no sa University of San Agustin para nga kamo no nga mga estudyante nila or ang inyo nga batch no makapasar sa medical technologist licensure examination. So mga professors ko dako gid na ako na kabalaslan sa ila no. Kay mo lang ila pagtatap gid sa amon halin sang una hasta bisan tapos na kami graduate ay agad sila. Ina sila mga professors namon sang nagkuha kami board exam ara lang gid sila sagwa sang Vista Mall. Wow. So agad nila suporta. Dari Ma'am Grace, dari Ma'am Menen, dari Ma'am Saltin, dari Sir Tobola. Kadamo gid sa ila actually para mention.
Pero thankful gid ko na sa ila kay amo na sila ang nag-mold sa amon. Kaya maging muni makaabot namon hando nga maging medtech. So akag amo pagin mga clinical instructors namon sa 4th year sa internship namon ang mga medtechs man from St. Paul's Hospital kay dira man ako na internship. Muna gina shout out ko man sila kay dako man nila nga bulig in terms na sa pag practice na sang skills namon sa internship. So kadamo sang mga tawo nga nagtudlo sa amon kag siguro ang mga natundaan namon is halin gina sa ila. So thank you gid mga teachers, thank you moms and sirs. Yes. With that, sir, no, madamo gid nga salamat sa imo man nga pag-share sang imo nga story diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. I-manifest ko na, no, nga sa sunod nga ma-interview ka namon, na-pass mo naman ang imo nga exam or board exam, no, sa medicine. So, hopefully, kabay pa, no, puhon para kay Sir Iris Carn Magallanes. Sir, maayong aga, madamo gid nga salamat sa imo. Okay, thank you ma'am, and thank you sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mabuhay ka mo. Nabatian mga kabiyanan si Sir Iris Carn Magallanes ang top 6 no sa medical technologist licensure examination. So ang iya nga goal no mangin isa ka doktor. So kabay pa no nga malabot man ni Sir Iris ang isa pa niya kahandom no ang mangin isa ka doktor. So preparatory sa sina nga handom ang medical technology nga kurso and wala niya lang ginpasaran mga kabyanan ng iya board exam but at the same time gintap niya no ang iya nga board exam. Pang-anom nga lugar si Sir Iris, no? Si Sir Iris halin sa probinsya sang Capiz. And sa karon no nagatuon sang medisina sa West Visayas State University. So College of Medicine. So congratulations no kay Sir Iris Carn Magallanes and sa bilog no nga mga or sa bilog nga college nila no sa University of San Agustin. Teknolohiya. Tukibon, dali na. Tukibon ta ang Western Visayas. Dali na. So nangin kabahin man mga kaabyanan sang top performing school ang University of San Agustin no after sang August 2026 medical license or medical technologist licensure examination. So congratulations University of San Agustin. And thank you mga kaabyanan no sa inyo man nga pag-upod diri sa amon sa programa Tukib. And syempre sa amon man mga katuwang technical no diri sa studio ang amon nga birthday boy si Sir Alan Defante. Syempre thank you man sa amon nga tech no sa transmitter si Sir John Magallanes. Teknolohiya. Tukibon, dali na. Tukibon ta ang Western Visayas. Dali na. Tukibon ang Before that mga kaabyanan, i-greet anay natin sang happy birthday ang amon nga tech diri sa studio Sir Alan Defante. Happy birthday, Sir Alan. 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 So, happy birthday kay Sir Alan Defante. So, madamagit nga salamat mga kaabyanan. Bantayan no ang topiko naman naton sa madason nga semana. Ini si Hope Tarichante kagini ang Tukib. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.